Good day, viewers. Read the Bible with me. Exodus chapter 15. Then Moses and the people sang this song to Yahweh. I will sing to Yahweh, the glorious one. Horse and rider he has thrown into the sea. Yahweh is my strength and my song, and he is my salvation. He is my God, and I will praise him, the God of my father. I will extol him. Yahweh is a warrior. Yahweh is his name. The chariots of Pharaoh and his army he has hurled into the sea. His chosen officers were drowned in the Red Sea. The deep covers them. They went down like a stone. Your hand, O Yahweh, glorious and powerful. Your right hand, O Yahweh, shatters the enemy. In the splendor of your majesty, you crush your foes. You send forth your fury, which devours them like stubble. At the blast of your nostrils, the waters piled up. The surging waters stood firm in a heap. The deeps congealed in the heart of the sea. The enemy said, I will give chase and overtake. I will divide the spoil and make a feast of it. I shall draw my sword, and my hand will destroy them. A breath of yours, and the sea covered them. They sank like lead in the mighty waters. Who among the gods is like you, Yahweh? Who is like you, majestic in holiness, awesome in power, doing wonders? You stretched out your right hand, the earth swallowed them. In unfailing love, you guided the people, you redeemed. In strength, you led them to your holy house. Hearing this, the nations tremble. Anguish grips the people of Philistia. The chieftains of Edom are dismayed. The leaders of Moab are seized with trembling. The people of Canaan melt away. Terror and dread fall upon them. Your powerful arm leaves them still as stone until your people pass by, O Yahweh, till the people you have purchased pass by. You will bring them in and plant them on the mountain of your inheritance, the place you chose to dwell in, O Yahweh, the sanctuary prepared by your hands. Yahweh will reign forever. When Pharaoh's chariots, horses, and horsemen went into the sea, Yahweh brought back the waters over them, while the people of Israel walked on dry ground through the sea. Then Miriam, the prophetess, sister of Aaron, took a tambourine in her hand, and all the women followed her, dancing and playing tambourines. Miriam sang to them, sing to Yahweh, the glorious one, horse and rider he has thrown into the sea. Through the desert, Moses then led Israel from the Red Sea towards the wilderness of Shur. They walked on the desert for 3 days without finding water. They reached Marah, but could not drink the water there, as it was bitter. That is why the place is called Marah. The people grumbled against Moses and said, what shall we drink? Moses then cried out to Yahweh, who showed him a piece of wood, and when he threw it in the water became sweet. There Yahweh gave the people statutes and laws. There he tested them and said, if you listen carefully to the voice of Yahweh your God, and if you do what is right in his eyes, if you obey his commandments and statutes, I will not inflict on you
any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am Yahweh, the one who heals you." Then they came to Elim, where there are 12 springs and 70 palm trees, and there they pitched their camp beside the water. Exodo Kapitulo 15. Ang awit ni Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Yahweh ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyat kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Iyong nilulupig ang mga kaaway, napakadakila ng iyong tagumpay, sa alab at init ng puot mong taglay. Para silang sinisilaban, hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kalamkaming lahat ang ari-arian, ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga at dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay, sa bayan mong banal, ito'y nabalita. At kinatakutan ng maraming bansa. Parang manganganak, mga Filisteo'y natakot na lubha, pawang nangagimbal ang mga pinunong taga-bansang Edom. At nangasindak din ang mga dakilang tauhan ng Moab. Lahat ng Kanaay nasiraan ng loob, lahat sa kanila'y sinidlan ng takot. Dahil sa taglay mo na di birong lakas, sila'y parang batong di makakilos hanggang makaraan. O dakilang Yahweh, yaong iyong bayan, makaraang lahat ang iyong tauhan, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa sanktuaryong naitayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Yahweh, maghahari magpakailanman. Ang awit ni Miriam. Ang mga Israelita'y hinabol nga ng mga kawal ng Faraon. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita'y tumawid na tuyo ang dinaanan. Pagkatapos, kumuha si Miriam, ang propetissang kapatid ni Aaron, ng isang pandereta. Tinugtog niya ito at nagsasayawan ng mga babae. Habang sila ay nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang tagumpay, nilunod niya sa dagat ang mga kaaway. Ang batis ng mapait na tubig. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila ng dagat ng mga tambo patungong ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay ay wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan.
Kaya tinawag nila itong batis ng mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito, dumaing si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon, sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot." Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon.